Okay, we're live on our Facebook. Okay, atin pong ulitin yung nakaraan but more on mga explanation and then spirit of prophecy. Okay, dali lang na. Okay, okay, dito po tayo mag live sa isa. Okay, so this is a continuation. Page, stay live. Okay, so we will live this one in our SDA. Okay, SDA online study. Okay, now we are online. We are live on our Facebook group. Thank you for following us again this morning. We will continue on with our study on biblical history. This might be a repetition of what we have studied last Friday dahil noong last Friday actually we don't have a PowerPoint because of some technical issues. So nagpatuloy lang po tayo with the readings but we haven't wala po tayong PowerPoint last Friday. So today we will just review and then give some emphasis on some points. Okay, para po tayo po ay magkaroon ng linaw doon sa mga issues at if you have any questions then we will tackle as well. Okay, so dito po tayo sa ating pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. For children, through maids. Alam po natin na nagkaroon po ng anak si Jacob kay Leah, 4. Okay? At ngayon ay may dagdag po doon sa proposal at nagkaroon po ng another 4 and then 2 lalaki and then 1 lalaki. So ito ay nagkaroon po ng 10 lalaki at 1 babae. Anak ni Jacob kay Leah, kay Belha at kay Zelpha. Okay? At wala pang anak dito si Rachel, si Raquel. So atin pong tingnan, sabi po rito sa Patriarchs and Prophets, page 189, paragraph 2, 7 years of faithful service Jacob gave to Rachel, and the years that he served seemed unto him but a few days. Para sa kanya po ay parang ilang araw lang dahil yung sa pagmamahal niya doon kay Rachel, for the love he had to her. But the selfish and grasping Laban, desiring to retain so valuable a helper, practiced a cruel deception in substituting Leah for Rachel. The fact that Leah herself was a party to the cheat, yung paglinlang sa kanya, caused Jacob to feel that he could not love her. So ito pong dahilan kung bakit hindi talaga nagkaroon ng amor or love
itong si Jacob kay Leah. His indignant rebuke to Laban was met with the offer of Rachel for another 7 years service. But the father insisted that Leah should not be discarded. So ito po yung naging resulta, no? Dahil hindi talaga gusto ni Jacob itong si Leah, pero nag-insist itong si Laban na kailangan ay pananatiliin na nandoon pa rin si Leah sa tahanan, no? Na kung saan ay nais niya na mananatili po itong si Leah sa tahanan ni Jacob, no? At kaya nga po sabi rito na since this would bring disgrace upon the family, kahihiyan po yon sa pamilya, no? Jacob was thus placed in a most painful and trying position. Dahil yun na nga po ay talagang hindi niya nagustuhan itong si Leah, pero ganun pa man ay sinunod niya po yun. So, he finally decided to retain Leah and marry Rachel. So, at the same time, nandun po dahil yun na nga pong nangyari, ay gusto niya yung kasunduan ay si Rachel, pero ang binigay po ni Laban ay si Leah. So, nagkaroon nga po ng kasunduan muli na for 7 years you will work. So, ganun mga kapatid, ano? So, ito na-retain po si Leah and Mary Rachel. Rachel was ever the one best loved, but his preference for her excited envy and jealousy. And his life was embittered by the rivalry between the sisters' wives. So ito po ang naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng talagang competition dito. At mapapansin po natin na para bagang nagpapaligsahan. Parang laro na, okay, I bet you beautiful wife. I have a beautiful wife. So beautiful si Rachel. Ito naman si Leah, I bet you with 4 children. Nagkaroon po siya ng 4 na anak. At sabi naman ni Rachel, okay, I bet you 2 sons as well. So nagkaroon po siya ng anak, pero hindi galing sa kanya, kundi galing sa kanyang katulong. Sabi naman ni Leah, okay, dahil parang hindi niya na pansin na para bagang hindi na rin siya nagkaanak. So sabi niya, I bet you another two sons from katulong doon kay Selfa. Kaya yon po nagkaroon ng another 2. And then, ang nangyari po ay nagkaanak muli. Nagkaanak pa si Leah, 2, and then magdagdag po ng 1. So ito po yung actually laman ng dito sa part na to sa chapter 30. Okay? So, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka sa muli, kami po ay nagpapailalang ng aming samot tiling sa inyo, nagpapasalamat na kung saan ay nandito po kami upang ipagpatuloy po ang pag-aaral dito, bagamat marami po kaming katanungan sa mga bagay na nangyari po sa kasaysayan. Ngunit ganun pa man, Panginoon, ay kayo ay all-powerful and all-knowledgeable God who knows what is ahead. Kaya nga po't nais namin na hilingin sa inyo na maunawaan po namin ang mga bagay na pangyayari sa kasaysayan upang sa ganun, Panginoon, ay hindi kami
magkaroon ng confusion, kundi bagkus ay pagtitiwala po sa inyong kaalaman na mga significant factors sa pagkakilala po sa kasalukuyan at sa hinarap. Tulungan nawa ang bawat isa, Panginoon, na maunawaan po ito at amin pong maabot ang ninanais po ninyo na aming makamtan sa pagkaalam po sa inyong kalooban at sa inyong mga plano. Salamat, Panginoon, at amin pong inasahan ng inyong basbas ang siyang aming maranasan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Okay, dito po tayo. Mayroon pa po akong isang passage from the Spirit of Prophecy. Okay? Na ito po ay hango sa Spirit of Prophecy, Volume 1, 109, Paragraph 1. Okay? Sabi po rito, Jacob was not happy in his marriage relation. Bagamat nagkaroon po siya ng maraming anak, pero ang sabi po sa inspiration na hindi po siya naging masaya dahil nakita niya po ang resulta nitong pandaraya na ginawa po ni Laban. Na kung saan ay sa huling banda ay nag-propose po siya na umalis sa kay Laban at nakita niya po na maroon na pong mga nangyayari, especially yung mga anak ni Laban na lalaki ay talagang nagkuhan din po. Nagreklamo na sila na para bagang kinuha lahat ni Jacob yung kayamanan. Ibig sabihin na nainggit din sila doon sa kay Jacob dahil para bagang siya yung chief of the shepherd. Siya po yung nangunguna sa pangangalaga po ng mga tupa. At ang nangyari po dito, mga kapatid, ay dahil sa kanyang pangunguna doon, ay minsan pag may mawala po, ay talagang responsibly po yan na siya po ang nagtitipon ng mga shepherd and then siya po ang nagkaroon ng mga paghatol po sa kung ano ang mga pangyayari doon sa kanilang business, sa kanilang pangangalaga ng mga tupa. Okay, sabi po rito, kahit na yung nag-asawa po siya ng magkapatid, ganun pa man ay nangyari po na itong contract na ito. Okay? He formed the marriage contract with Laban for his daughter, Rachel, whom he loved. After he had served 7 years for Rachel, Laban deceived him and gave him Leah. When Jacob realized the deception that had been practiced upon him, and that Leah had acted her part in deceiving him, he could not love Leah. So ito po yung actually paulit-ulit po yan sa Spirit of Prophecy. Kung ating tingnan po yung sa Spirit of Prophecy na sinulat po ni Ellen G. White, she is not focusing on the children. Hindi po niya talaga binigyan ng pansin yung mga anak. Later na lang sa part na kung saan ay nagkaroon na po ng mga tribo. Okay, the 12 tribes of Israel. Na kung saan ito po yung tinuunan pansin ng inspiration. Pero dito po sa parte ng pag-aasawa ni Joseph ay dito po binigyan ng punto na kung saan ay mayroon pong pandaraya na nangyari na ginawa po ni Laban at ito nagresulta sa hindi pagkaroon ng pagmamahal. Hindi po minahal ni Jacob si Leah. Sa halip ay dahil magkasama po sila at the time, kasi after 7 years po na pagtrabaho, ay expected ni Jacob na si Rachel ang kanyang mapangasawa. Pero pinalitan po yun ni Laban. Pinasiping sa kanya si Leah. Kaya sa pagkakataong yun, ay magkasabay. Nagpakasal din po si Jacob kay Rachel dahil yun talaga ang kanyang minahal. So, at that point of time, ay dalawa po sila. Okay? So, ang nangyari po dito na napansin ni Rachel
baog siya. Kaya nasasabi po rito na hindi po siya nagkaanak, pero itong si Leah ay nagkaanak ng 4. Okay. So, ito po yung nangyari dito na Laban wished to retain the faithful service of Jacob a greater length of time. Kaya kung mapapansin po natin ay may binanggit po sa Spirit of Prophecy na Jacob stayed for 20 years. Na hindi lamang po 14 years, kundi 20 years na nagstay po si Jacob doon sa tahanan ni Laban hanggat umalis po sila. Okay? Sabi po rito, na-deceive po itong si Jacob. Kaya nasabi po natin na Jacob was a deceiver, but yet he was deceived as well. So, doon din po naranasan niya kung papaano madaya. Okay? Na kung saan ay ito talagang nagdulot sa kalungkutan at hidwaan sa dalawang magkapatid na si Leah at Rachel. No? And then, sabi nga po rito, hindi po maibig ni Jacob si Leah dahil sa pangyayaring ito, pandaraya. Laban entreated Jacob not to put away Leah. Kaya yun po napilitan po si Jacob na pananatilihin po si Leah sa kanilang tahanan. Dahil yan nga po ay kahihiyan. Kahihiyan po sa pamilya, hindi lamang doon sa asawa, kundi the whole family. Kaya Jacob was placed. Yun po yung binasa din sa isang sa Patriarchs and Prophets kanina. No? Na kung saan ay decided to retain Leah. Kaya nagkaroon po sila ng anak. Ang unang anak po nila ay 4. Ano? Sino nga po yun? Una po ay si Reuben. Okay? Ang ibig sabihin po ng Reuben ay, here is a son, o behold, this is your son. Binigyan po siya ng anak. Okay? Ang pangalawa, Simeon. Okay? Simeon means God hears. Ang Diyos ay nakikinig. Dahil yun po ay talagang hinihiling niya sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo pa ako ng anak, baka magbago ang isip ni Jacob at mamahalin na ako. Ibig sabihin, ay naranasan po ni Leah dito na hindi siya minahal. Kaya ang hiniling niya sa Panginoon, Panginoon, dagdagan mo pa ako ng isang anak para magkaroon ng pagmamahal na mahalin na ako ni Jacob. Pero at that time, ay kaya nga po pinangalanan ang kanyang anak na Simeon. Ibig sabihin, God hears. Pinakinggan ako ng Diyos sa aking panalangin na dagdagan pa ng anak na lalaki para umibig na si Jacob sa akin. Yan po sabi ni Leah. Okay? Ngayon, ay wala pa rin. Wala pa rin resulta po. Hindi pa rin siya nakaranas o hindi siya nakaramdam na itong si Jacob ay nagmamahal sa kanya. Kaya nagkaroon pa ng panalangin muli. Okay, nabigyan siya another son. At yun na po yung si Levi. Okay, si Levi po ang pangatlo. Okay? Ang ibig sabihin ng pangalan ng Levi o Levi is attachment, na magkaroon na ng yung talagang pagkaisa or kabilang o yung attachment na doon na sana. Okay? So, yun po yung kanyang hinihiling, na magkaroon ng attachment na talagang yung close, magkaroon na po ng talagang malapit na relasyon. Bagamat sabihin natin na nandun po siya sa tahanan, nandun din po si Rachel, pero itong si Rachel hindi po nagkakaanak. Okay? Kaya sinabi po sa Spirit of Prophecy sa Bible na baog at this time. Dahil 3 na yung anak ni Leah, pero itong si Rachel hindi pa nagkakaanak. Okay? So, nagkaroon po ng anak, pangatlo. Okay, si Levi. Okay? At pinangalanan attachment or nagkaroon ng connection. No? Na yun po ang hinihiling ni Leah, na magpatuloy sana na naka-attach pa rin, nandun pa rin siya.
At yun na nga mga kapatid, nagkaroon pa ng another son. Nagkaroon siya ng anak at pinangalan ng Judah. Okay, Judah po ang pangalan ng pang-apat na anak ni Leah. At nagsawa na yata si Leah, no? Nakakahiling sa Panginoon, kundi pinangalanan niya yung anak niya na si Judah. Ang ibig sabihin, I will praise the Lord. I will praise the Lord. Kaya mapapansin niyo mga kapatid na itong pang-apat na anak ni Leah kay Jacob, yun po ang unang binanggit doon sa Revelation chapter 7 sa 144,000. Bakit nauna doon, mga kapatid? This is the insight for prophetic significance, mga kapatid, na bakit nauna ang pangalan ni Judah doon sa tribe ng 144,000. Because at that point of time, the 144,000 will sing their song of experience where nasasabi po doon, I will praise the Lord. Okay? So ito po ang unang tribo na binanggit po doon sa 144,000. Kaya hindi po natin masasabi na ang 12 tribes doon sa Revelation chapter 7 is literal Israel. Ancient Israel. No. Dahil ang panganay na anak po ni Jacob na later ay nagkaroon po ng pagbabago ang kanyang pangalan, na sa halip na Jacob ang pangalan ay pinalitan po ang pangalan niyang Israel. Ibig sabihin niyan ay overcomer, and he is victorious because he actually wrestled with an angel, and that was actually Jesus. Okay? He wrestled with God, no? At pinalitan po yung kanyang pangalan. Kaya magkaroon din po ng tinatawag at a time na mabuo po yung 144,000 ay mabuo po yan. Magkaroon muna ng tinatawag natin na Jacob's time of trouble. Yung Jacob's time of trouble, mga kapatid, it's actually the time when Jacob wrestled with God, because there is actually he will face the very significant part na mag-met sila ng kanyang kapatid na Esau. Okay? Ngunit ang nasa kanyang puso ay takot. Natakot po siya na baka patayin siya ni Esau. At ang nangyari pa rin po dito, actually bago po na nagkaroon ng kasunduan itong si Laban at si Jacob, kasi nagalit itong si Laban. Bakit po? Dahil itong si Jacob ay tumakas. Hindi alam ni Laban, kaya hinabol siya ni Laban. Pero anong nangyari, mga kapatid? Unahan ko na po kayo, at least mayroon po kayong idea kung ano pong nangyari dito kay Jacob, bakit nagkaroon talaga ng Jacob's time of trouble. Dahil nagkaroon po ng tumakas po, hindi pumayag si Laban na okay, pagkatapos na yumaman siya, ayaw niyang bitawan itong si Jacob. Ngayon, si Jacob hindi na makapigil sa kanyang sarili. Tinawag niya ang kanyang asawa, mga anak, okay, takas tayo. Okay, tumakas po sila, kaya hinabol po sila ni Laban. Pero anong sinabi ng Panginoon kay Laban? Ang anghel po ay nagpakita kay Laban at sinabihan si Laban na wag mo siyang sabihan ng masama at mabuti. Ibig sabihin, mayroon pong paunang warning na sinabihan si Laban. Kaya nung nag-met po na habol, na unahan ni Laban itong siyempre maraming dala po si Jacob sa kanyang pagtakas. Naabutan po siya ni Laban, at doon, mga kapatid, ay nagkaroon sila ng confrontation. At nag-confrontation po sila ay sabi ni Laban, okay, nagpakita ang Diyos sa akin, ang anghel sa akin, na sinabihan ako na ganito, ganyan. So hindi na kita awayin. So nagkaroon po sila ng covenant. Okay? So yun po yung part actually sa kasaysayan. Dito, bagamat nandun po yung tinatawag natin na selfishness ni Laban.
Actually, dito po yan sa mababasa natin. Ano? Sabi po rito, Leah was, sabi po rito, was loved in a less or much less degree than Rachel. Laban was selfish in his dealings with Jacob. He only thought of advantaging himself by the faithful labors of Jacob. He would have left the artful Laban long before, but he was afraid of encountering Esau. Yun po yung talagang nangyayari dito mga kapatid, ano, na nalaman niya na yung tactic ng gusto ni Laban. Siyempre matalino din si Jacob, alam niya yun. Pero natatakot lang po siyang malis dahil dito sa kanyang anak na kapatid na Esau. At nais niya na dito po ay mag-complain siya. Kaya sabi po rito, na alam niya na ito, na kung ano po ang ginagawa ni Laban sa kanya. Na para bang ang taking advantage of the blessings na kanyang matatamo kung hanggat si Jacob po nasa kanya, ay mayroong pagpapala. Dahil yumaman po siya ng yumaman. Dubling-duble na mga pagpapala ang kanyang natamo. Okay? At yun po ang nais niya na mananatili. Kaya itong si Jacob naman mga kapatid ay alam niya yun. Oh? Kaya later ay tumakas po siya. Okay? Sabi po rito, he would have left the artful Laban long before, but he was afraid of encountering Esau. Kaya ito po yung kanyang ang nangyayari po dito. Takot din po siya na umalis kay Laban because of the threat na kung saan ay baka patayin din siya ni Esau. Okay? He heard the complaint of Laban's sons. Ito na po yung sinabi ko kanina, na kung saan ay yung mga anak ni Laban ay nagko-complain din na para bagang kinuha na lahat. Sabi rito, Jacob saying, yung mga anak ni Laban na lalaki, ay nagsasabi, Jacob had taken away all that was our father's, and of that which was our father's had he gotten all his glory. Kasi ang lahat ng kaluwalhatian, yung kagandang loob ay pinamalas o nandoon na kung saan ay dahil sa blessings na tatanggap ni Laban ay ayaw niyang bitawan itong si Jacob. At nandoon yung pagtitiwala niya kay Jacob dahil sa mga pagpapalang natanggap niya. And of that which was our fathers had begotten all his glory. And Jacob beheld the countenance of Laban, and behold, it was not toward him as before. Kaya nagbago. Nagbago yung kwan din ni Laban dahil doon sa complaint ng mga anak ni Laban. Kaya ito po ang mga nangyayari sa kasaysayan, ano, na kung saan ay dahil dito sa kasalanan ni Laban, ay nagkaroon po contention itong dalawang magkapatid, Leah and Rachel. Kaya nga po nagkaroon ng competition dahil yun nga po ay hindi minahal ni Jacob itong si Leah. Pero nandun sa isang tahanan na sila'y isang pamilya at dalawang asawa. Okay, ito po yung mga pangyayari dito. Actually, sa Spirit of Prophecy po, sinasabi ko muli, na hindi po masyadong binabanggit na nagkaroon sila ng anak, nagkaroon ng pero later na kung saan ay mayroon pong transition na itong 12 tribes, 12 tribes mga kapatid, ayon na po yung may significance na kung saan ay ang 12 tribes is actually the pivotal, yun po umiikot yung kasaysayan na mangyari muli in the last days. Kaya sa Revelation chapter 7 ay nabanggit po yung 12 tribes na kung saan ito po yung basihan ng pag-gather ng 144,000. Okay? Kaya nga po significant ang napag-aralan po yung biblical history because this is the foundation na kung saan ay dito nanggaling yung 12 tribes
o yung 144,000. Pero it is not the literal one. Hindi po siya literal na mga Israelite. 12 tribe talaga. Dahil alam po natin sa kasaysayan na yung 10 tribes in 721 BC, okay, bago pa man si Kristo dumating, ang 10 tribes po ay pinangalat na. Ibig sabihin, during the time of Sennacherib, okay, the king of Assyria, ay nilusob niya po yung 10 tribes. Ang 10 tribes po sa Israel ay actually yung Israel country was divided into two. Okay? Ang northern part is actually the 10 tribes. Ang southern part is the southern kingdom. So northern kingdom and southern kingdom. So the two tribes are actually on the southern kingdom. Yung 10 tribes, that was actually yun po yung nasa northern part. Kaya noong 721, Sennacherib ay scattered the 10 tribes. Kaya yung 10 tribes po ay nangalat sa buong lupa. Subong sanlibutan. Kaya nga po igagather po yan ng Panginoon. Okay? So, those who accept, receive the message, sila po yung tatawaging modern Israel. Okay? Kaya galing po sila sa northern, south. Okay? So, the 12 tribes of Israel was actually prophesied in Revelation chapter 7. Kaya yung 144,000 po, doon po siya manggaling. Okay? Kaya itong 10 tribes, okay, alam po natin yung unang 10. Okay? Unang 10 na anak ni Jacob. Sa una, kay Leah ay 4. Okay? Si Reuben, Simeon, Levi, at si Judah. At dito mga kapatid, sa ating napag-aralan sa chapter 30, verses 1 to 21, ay may karagdagan na 7. Okay? Dalawa mula sa tagdalawa mula sa mga katulong. Kaya ang title ng ating pag-aaral ngayong umaga, actually ni-review ko lang ito because last Friday ay atin pong napag-aralan nito. Pero wala tayong PowerPoint. Ano? Ngayon ay dahil doon sa contention at competition ni Leah at ni Rachel, sabi ni Rachel, okay, ito po ikuan ko po sa inyo. Ito na po yung verse 1 actually. Hindi na natin babasahin dahil last week ay nabasa na po natin ito. Sabi po ni Rachel ay, give me children or else I die. Dahil kasama po sila sa isang tahanan, nakikita niya po na 4 na yung anak ni Leah. Pero itong si Rachel ay wala. Kaya sabi niya, bigyan mo naman ako ng anak. Dito po nag-burst yung galit ni Jacob. Bakit? Hindi naman ako Diyos na magkaroon ako ng anak. Ngayon, sabi ni Rachel, okay, dahil wala akong anak, ito, bigay ko sa iyo yung aking katulong. So ito po dito po nanggaling yung 2 anak. No? Mula doon sa katulong. Sino pong katulong na ito? Si Bilha. Itong si Bilha, mga kapatid, ito ay unang katulong na nagkaroon po ng anak. At ito po ay pinangalanan niyang Dan. Dan means judgment. Hinatulan na po siya, okay, nagkaroon na ako ng anak. So I was actually, mayroong verdict na nangyari, okay, bigyan kita ng anak, pero hindi galing sa kanya. So ito po yung katindi, yung hidwaan nitong dalawang si Leah at si Rachel. Na kung saan ay sabi niya, okay, 4 na yung anak mo. Okay, ako naman ngayon. Dahil hindi ako mag-aanak, okay, ibibigay ko po yung aking katulong. At ito nga po si Bilha. Kaya nga po, she actually
Rachel prayed to the Lord, bigyan mo ako ng anak sa pamagitan po ni Bilhah. Kaya pinangalanan niya po ang kanyang anak dito na si Dan. Okay? So, God has judged my case. O dahil hindi ako magkaanak, baog ako. Okay, nandito ngayon, may anak na ako. So yan po yung yung nagbo-boast din si Rachel. Okay, may anak na ako. Ito, pero sa katulong. Okay, yan po yung mga kapatid yung bakit naisali po itong si Dan. Pero tingnan po ninyo, doon sa New Testament, wala po kayong makita na Dan. Okay? Doon po sa 12 tribes, doon sa Revelation chapter 7, ito po yung mapapansin natin na bakit wala yung tribo ni Dan doon sa 144,000. Because there is actually an event that happens na itong si Dan, yung tribo ni Dan, these are actually, they are they are considered as snake. Sila po yung parang serpente or sila po yung at tribe na mandaraya. Okay? And they were judged by the Lord that they are not included in the 12 tribes. Yan po mga kapatid, isa sa mga insight dito sa prophetic na pag-aaral mga kapatid. Kaya very important to understand yung background. Ano pong nangyari sa kasaysayan? Itong si Dan, unang anak mula doon sa katulong na si Bilhah. Kaya nga po ang nangyari po dito, na because of the envy ni Rachel, ay nangyari po na sa kasaysayan, itong si Dan ay hindi naging magandang halimbawa. Kaya nga po hindi siya included doon sa 12 tribes that will be gathered in the last days because of what happened later. Okay? Atin po yung mapag-aralan kung ano pong nangyari kay Dan. Ano? Kaya dapat po masundan po natin yung kasaysayan. Na si Dan dito is vindication. Na kung vindication para kay Rachel. Dahil baog po siya, wala siyang anak. Pero ginamit niya po ang katulong niya para maipakita po siya na mayroon siyang anak. Okay? So, sabi po rito, God has judged my case and He has also heard my voice and given me a son. So, yung inaring parang kanyang anak, itong si Dan. Okay? Ang pangalawa, mayroon pong pangalawa. Nagkaroon ng pangalawa, kaya dalawa doon sa anak ni, nagkaroon po ng dalawang anak si Jacob kay Bilhah. Nakatulong ni Rachel. Okay? Naphtali ang pangalan po. Itong anak niya na lalaki na Naphtali, born to him through Bilhah, the maid of Rachel, was named Naphtali. Rachel gave his name, meaning Rizal. Pag pupunyagi, talagang ang relationship na ito, na kung saan it was broken down to the point na nagkaroon po ng baby competition na ito. Kasi, nandito na, dalawa na. At sabi nga po niya, with great wrestling, I have wrestled with my sister. Parang talagang nagkuhan po. Ang nangyari po dito ay competition. Na, okay, may apat kang na anak. I am beautiful. Ako ang minahal. Pero wala akong anak. Pero nandito ngayon, may dalawa na ako. So nga talagang I compete with my sister na nagkaroon ako ng dalawang anak. Okay. Dahil nakita na ni Rachel na para bagang hindi na magkaanak si Leah. Kaya sinabi niya, okay, I have wrestled with my sister. Kaya yun po ang pangalan Naphtali. Okay, atin din pong malalaman ito at the time when we study the prophecy. Na kung saan ay itong mga names of the children of the yung mga katulong, the maids, no, ay may significant po sa history. Okay? Kaya nga po, tandaan natin yan. Atin pong buuin natin ang kaulugan po ng mga anak ni Jacob dito.
in the latter part of our study, ano? At dito nga po ay nagkaroon ng dalawang anak si Rachel through Bilhah. Okay, yet Rachel said that she had prevailed, na siya po talaga, siya nagtagumpay. Perhaps she meant it in the sense that now Leah seems to have stopped having children. Kasi sabi niya, stop na, wala nang anak si Leah. Kaya parang competition na. So wala na siyang anak. So I prevailed. Ayan po yung pangyayari dito, no? And then ano pong nangyari? Nagkaroon ngayon okay, inunahan mo ako na magbigay sa kay Jacob ng katulong. Ako rin, may katulong din ako. Itong Selfa. Okay. Selfa ay binigay ni Leah. Ito, wala na akong anak, hindi na ako nagbuntis, hindi na ako nagkaanak. Ito ngayon, may katulong man ako. So yun po ang nangyari po dito ay competition na kung saan ay binigay ni Leah ang kanyang katulong na si Selfa. At nagkaroon nga po ng nagkaanak at pinangalanan pong Gad. Ano pong ibig sabihin ng God? Was named God meaning truth or good fortune. Yan naman po na kung saan ay hindi na ako magkaanak. Okay, itong aking katulong. So it's a good fortune na mayroon akong katulong na kung saan ito po yung the wives of Jacob continued to use their children as pawns in the power struggle within the home. Ito pong resulta mga kapatid ng pagkakamali. Pag nag-umpisa po sa isang tahanan, ito po yung lesson na ating matutunan mga kapatid. So Leah apparently lost the peace she had when her 4 sons were born. She no longer had a peace or praise brought. So pagkatapos na nagkaroon po siya ng 4 na anak, ay parang tumigil na po. Parang competition na po ang nangyari dito. Kaya nagkaroon po ng another anak. Na ito po yung pagkasilang doon kay Naphtali. At yung Gad, no? Na kung saan yan na nga po yung pangalan dito ay Gad. Yung una, yung pangalawang anak ni Jacob doon sa kay Bilhah, Naphtali, no? At ito ngayon, may pangalawang anak si Selfa. So ito po yung pang-8 na anak po ni Jacob. Okay? So she called his name Asher. Asher, ito po yung pangalawang anak ni Jacob doon kay Selfa na katulong naman ni Leah. At ang ibig sabihin ng Asher is happy. Naging masaya. Bagamat yes, itong pangalawa actually pang-anim ito sa inaangkin na anak ni Leah. Dahil ang anak niya na 4, dinagdagan po na 2, so 6 na po. Okay? So nagbilangan po sila ng anak dito, ano? At ito po nga ang nangyari na parang sinabi ni Leah, I had been blessed by the Lord. Na nagkaroon pa ako ng mga anak sa pamagitan po ng aking katulong. Okay? So ito po ang nangyari dito. And then, kaya ang nagkaroon muli, ito na po ang si Asher, happy, at nagkaroon pa po ng another. Ito na po yung kasunod. Nagkaroon po ng mandrake dito na kung saan ay yung parang yun po ang nagpa-increase. Parang kwan po siya na ma-boost yung tinatawag natin na reproductive system. Kaya nga po, yun po ang natagpuan na because, sabi rito, because Leah had mandrakes, she knew Jacob would have relation with her, believing there was a greater likelihood she would become pregnant. Ang parang na mayroon po silang na tagpuan doon na isang mandrake na yun po ang nagbo-boost ng reproductive system at magkakaroon pa po ng anak. Kaya nga po nagkaroon pa ng another anak. Ito nga po yung the birth of Issachar. Okay? The birth of Issachar na kung saan ito po yung pang siyam
na anak na po ito ni Leah. Okay? So nagkaroon po ng another anak si Leah. Na kung saan ito po yung natagpuan nila na mayroon pong mandrake na yun po tinatawag dito mandragora sa bukid. Na yun po ang nag-boast ng system para magkaroon ng pagbubuntis muli. At nagbuntis ito si Leah. Kaya nagkaroon ng another son, Issachar. Okay? Na kung saan ito po ang kaulugan nito ay it was actually ninth son na kung saan ay ibig sabihin nito reward. So there is a reward na kung saan ay nagkaroon ng another son binuksan ng Panginoon, okay? Na it is actually the power of God that makes it able, even though there is an instrument na ginamit po dito, mandragora, na ito po ang nag-boast ng reproductive system at nagkaroon pa po ng anak si Leah. Okay, kaya nga po dito ay it was confirmed that it was actually the plan of God. It is confirmed that wisdom of God's original plan as expressed in Genesis chapter 2 verse 24. Ito po ay katuparan lamang ng mga nahula na one man to be joined to one woman in one flesh relationship. Later, ito na nga po yung talagang forbade the marrying of sisters. And this shows why. Is it any wonder that this family had a history of strife and bloodshed? Children reflect the atmosphere of the home. So ito po yung mga kapatid, yung mga nangyari po dito na mayroon din pong positive and negative po na resulta sa tahanan. Kung papaano na si Leah ay nakita niya po na itong anak na ibinigay ng Panginoon, pinangalanan niyang Issachar, means gift from God, na become generous, na in-offer niya po ang kanyang, pero sa ating tingin na para bagang hindi kaaya-aya. Pero it was actually God allows it, but God has a purpose for it. Mayroon pong purpose na kung saan ay nangyari itong mga bagay na ito. Kaya sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral nito, mga kapatid, ay lubusan nating maunawaan. Okay? At ito nga po, mga kapatid, yung nangyari dito na nagkaroon pa siya ng anak. Okay? Hindi lamang yan, kundi may another. Ito na po yung pang-10. Okay? So pang-10 na anak ni Jacob kay Leah. Okay? So yung ginamit doon na mag-boast ng kanyang reproductive system, ayon po ay nagdulot ng 2 pa at mayroong isang babae. Okay? Ang pangalan dito ng pang-10 na anak niya ay si Zebulon. Zebulon ay ibig sabihin nito dwelling, tirahan, na kung saan in the pain of her heart, she still waited for her husband to truly love her and live with her. Yan po yung longing ni Leah. Kasi hindi talaga siya minahal ni Jacob, kung sa atin kaya mangyari yun, mga kapatid, paano kaya ang reaction natin? Ano kayang nararamdaman natin na sa nagkaroon ka na ng mag-anim na ito? Okay? 6 na literal mo or mismong anak mo. Ibig sabihin ay sariling anak mo ay you are still longing ng pagmamahal. So she hoped the sheer quality of sons would win his heart to her. Yan pong nangyari dito. Na sabi niya, okay, may 6 na ako ng anak. May 6 na akong anak na literal mula sa akin. Sana ay mahalin mo na ako ng lubusan. Okay? Pero yun po, mga kapatid, yung nangyari dito. Kaya nga po ay nagkaroon po ng maraming anak. Okay? Because of that longing niya, kung saan ay nais niya na mananatili na ang love maranasan niya kay Jacob. Pero one po talaga, mga kapatid, medyo may katigasan din itong si Jacob, na kung saan ay 6 na nga yung panganak niya at dinagdagan pa ng isa. Ito ay babae. Okay? Afterward,
she bore a daughter. Finally, after 10 children, Jacob became father to a daughter through Leah, who was named Dinah. Apparently, there was nothing symbolically significant in her name. So, ang kwan po dito ay para bagang ito po yung katapusan ng contention, ano, na competition. Pero sa next natin ng pag-aaral, mga kapatid, next na part dito ay nagkaroon din po ng anak si Rachel. Okay? Nagkaroon po ng, yes, parang baog siya for how many years? Pero nagkaroon po ng tinugon ng Panginoon. Binuksan po ang womb ni Rachel at nagkaroon po siya ng dalawang anak. Kaya naging kwan po siya. Naging 12 po siya. No? Atin po yung tingnan sa sunod nating pag-aaral. May mga dagdag pa po dito na mga explanation na hindi po natin maubos na ngayon because nag-extend na nga po tayo ng time. Ano? I just want that we need to understand these things. Yung mga basic. Isahin po natin ito. Lahat ng mga pangalan nitong 10 na mga anak ni Jacob, atin pong iyang bigyan ng pansin muli na kung saan ano ba ang kahulugan nito sa kabuuan, na kung saan ay atin pong maunawaan na in the last days, it has significant prophetic insight, na kung saan ay kaya nga po mayroon din po tayong part sa prophetic insight, no? Na mamayang gabi ay mayroon po tayong alas 7, no? Ipatuloy po natin yon dahil doon ay matutunan natin na yung mga significant figures in the Old Testament will have implications and truth that are in them. Okay? So ito po yung pangkatapusan dito na nagkaroon po ng anak na babae. Okay? Na parang the end of the game. The end of the game dahil nagkaroon akong babae. Okay? This is not enough. Okay. So yan po yung talagang kwan po ni Leah dito na kung saan ay dininig, nagkaroon po siya ng kung bibilangin po natin para sa kanya ay 9 na yung anak niya. Okay? Kasama yung babae. Doon sa kay Rachel ay 2 lang sa pamagitan ni Bilhah. Pero kay Leah, mayroon siyang 6, tapos 2 doon sa kay Selfa, at mayroon dagdag pa na isa na babae. So kaya nagkaroon po siya ng 9. Okay? So at this point of time sa ating pag-aaral ay nagkaroon sila ng 11. Pero ang counted dito 10, ano? Dahil ang malalaki po, yun po yung na-count sa kasaysayan na part of the 12 tribes. Okay? So, yan po yung ating pag-aaral ngayong umaga. It's challenging, no? Kung paano natin maunawaan itong mga bagay nito. Bakit nangyayari ito? Okay? Pero God is a God of wisdom, that He knows what is ahead. At ito po ang mga matutunan natin dito sa ating pag-aaral sa biblical history, and we can just follow on dahil mayroon pang significant studies po na dapat nating maunawaan what happens to those children na nangyari po sa kasaysayan. Okay? So any reaction po mga kapatid, if you have may mga reaction kayo, mga question? Sige po, Sister Mary Ann. Naalang ko'y kuan ba? So mahimo na nga nahimong nahitabo nga 2 na yung asawa ni Jacob. Aha. Dapat sala na yon, di ba? Opo, kasalanan po yun. Oo. Kasalanan yon kasi naging 2 na. Pero bakit pinapanalanginan pa rin niya si Jacob? Ayun po nga, yun na nga po yung kandito, no? Ganun So po. ang sa akin, in every role there is an exception, no? Yes. Okay. Yan po. Bagamat katulad po kay Adam and Eve. Yes, nagkasala sila, di po ba? Ngayon,
Nandun po yung pagmamahal ng Panginoon, kaya hindi patapos ang kasaysayan niya. Ibig sabihin, mayroon pa yung pag-asa. Binibigyan po ng Panginoon na maka-learn ang tao ng lesson. Kaya at the time of the life of Jacob, actually, napasok siya sa isang circumstansya na hindi niya gusto. Bakit? Oo. Hindi niya po gusto yun eh. Pero pinaintulutan po yan, ginamit si Laban, yun po ang nagbigay ng problemang ito. Kaya ngayon, ang consequence nandyan. Bagamat mapatawad tayo ng Diyos, maawain ang Diyos, pero ang resulta nitong kasalanan na ito ay nandyan na. Ibig sabihin mga kapatid, God is a God of wisdom that we will suffer if we choose to live a life, mga kapatid, na nagpatuloy. Ang nangyari dito kay Jacob, mga kapatid, ay nagkaroon talaga siya ng at the last point of his time. Nagkaroon po siya ng result. Di ba nakipagbuno po siya sa Panginoon na nagkaroon ng Jacob's time of trouble. Kaya magkaroon din po ng Jacob's time of trouble ang ating church o na members in these last days. Because that is the point where you will be called overcomer. Yun na po yung pagtawag kay Jacob na Israel. Dahil sa lahat ng kanyang karanasan ay masamang karanasan po yan. Hindi ibig sabihin mga kapatid na okay, He allowed everything na nangyari na yan na wala ng purity na mangyari. There is a purification mga kapatid na nangyari kay Jacob. Na nakipag-wrestle siya sa Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, I don't want to leave you. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpalain. Ibig sabihin, nandoon yung desire ni Jacob na magsisi sa kanyang mga kasalanan. Nandoon na yung binuhos niya na yung kanyang lahat na kasalanan mga kapatid. Kasi nakipag-wrestle sa Panginoon. Hindi niya binitawan talaga hanggang magdamagan po yun. So ibig sabihin kahit balik-balik na yung kahit sakit na yung kanyang katawan, ay hindi niya talaga binitawan yung anghel. So that is a significant figure or experience na nais maranasan ng Diyos sa ating buhay. Now, we will wrestle with God. Ibig sabihin ng pakipag-wrestle sa Panginoon ay tayo po ay huwag nating bibitawan ang Panginoon. It is our individual experience that make it able na tayo po ay maging magtagumpay. Na yes, mahina po tayo. Kaya sa prophecy po, sa Revelation, Zechariah chapter 12 verse 8, na those who are weak among God's people will be called David. Yan po yung nasa prophecy naman, na they are weak but they will be called David. Why? David is very positive po siya. Bagamat sabihin natin na bata pa siya, pero nandoon na yung desisyon niya, nandoon yung pagka-responsable niya, nandoon yung tapang niya na inarap si Goliath. Yan din po ang mangyari, na magkaroon ng changes in our attitude, in our lives, that we will be like David. Bagamat tinawag tayo ngayon na Jacob, tayo ngayon mga kapatid ay Jacobites. Okay? We in the Seventh-day Adventist, Jacobites po tayo. Mayroon pong isawite sa atin dyan. Sino ang humahabol sa atin? Yung mga opposers. If you present this message, mga kapatid, ay habulin ka ng kapatid mo. Kaya sa atin naman, ay katulad tayo ng David na fugitive. Palaboy-laboy, kung sasabihin natin mga kapatid. Kasi hinahunting siya ni Saul. Yan po yung nangyari kay David, di po ba? Siya po yung pinili ng Panginoon, pero ano pong ginawa niya? Hindi siya lumaban kay David o kay Saul, kundi ang kanyang ginagawa mga kapatid ay kung saan doon patungo siya, nagtatago. Kung minsan mga kapatid ay yun din ang karanasan ng mga kapatid na parang they are hiding themselves with, like Jacob. Jacob is actually a deceiver. Sometimes he deceived.
na hindi ako ganito, hindi ako ganyan. Parang minsan tinatago natin yung ating identity as Davidian. Napansin niyo po ba yan, mga kapatid? Because of nature na nangyayari po na hinahabol ka. So anong gagawin mo ngayon? Dahil hinahabol ka, you want to present the message to the church, but yet hinadlangan ka na. So anong gagawin mo ngayon? So yun po, mga kapatid, na you are telling the truth, but yet people will say you are a liar. Bakit? Sabihin nila Seventh-day Adventist ka. Pero bakit nagbuo ka ng organization nyo? Bakit nagkaroon kayo ng structure na ito ng organization nyo? So, ito po yung mga pangyayari na dapat nating maunawaan, na kung saan inaalaw po yun ng Panginoon. Why? Because there is an event that happens in the past na kung saan ito po yung ngayon ang nararanasan po ng bayan ng Diyos na leksyon para sa atin. That's why there will be an event at Jacob's time of trouble na doon talaga, mga kapatid, na we will wrestle with the Lord. At atin pa pong matutunan yan sa ating pag-aaral. Okay? Very, very exciting, mga kapatid, yung pag-aaral dito. Na lalong umiigting po ang ating pag-aaral, na lumalapit po tayo doon sa mga prophetic insights na kung saan ay kabase po doon sa biblical history na nangyayari po. At nawa ay patuloy po tayo ng gabayan ng ating Panginoon sa ating patuloy po ng pag-aaral dito sa biblical history. Ano po? Susundan lang po natin. Bukas ay dagdagan po natin yan. At kung hindi man natin maunawaan sa ngayon, please, patuloy lang po ng ating pag-aaral because it might be answered. Your question now might be understood later when we continue on with our study. Okay? So, salamat po, mga kapatid. No? Salamat. By God's grace ay nakakuan po tayo. Nakatapos na ating pag-aaral ngayong umaga. Bagamat nag-extend po tayo, sorry po talaga. Hindi natin mapigilan ng oras. At napakaganda po ng ating pag-aaral sa umagang ito. At sa ating pong pagtapos, ay tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na may-ari po ng aming buhay, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ang nagbigay sa amin ng karunungan, na amin pong nasilayan ang kagandahan po ng kasaysayan na aming pinag-aaralan. Bagamat minsan, Panginoon, ay kami nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, ngunit nakita po namin kung gaano kalawak ang inyong pag-unawa, ang inyong pagpatawad sa inyong mga anak, na kayo po ay siyang gumagabay sa amin. Sa pamagitan po ng mga katotohanan ito, ay masentro po namin ang aming pagtitiwala lamang sa inyo. Dahil wala po kaming karapatan, wala po kaming makakaya, wala kaming magagawa kung wala kayo sa aming buhay. Kaya ang pagtitiwala at pananalig lamang sa inyo ang siyang aming kinakapitan, Panginoon, na kayo pa rin po ang siyang umudyok sa aming mga puso at isipan, dahil sa mga katotohanan ito ay nalasap namin, naranasan namin kung papaano po na ang pagmamahal ninyo ay nananatili kay Jacob kahit pa sa mga sa kanyang asawa, si Leah at Rachel, Panginoon, ay nagkaroon din po sila ng mga karanasan na hindi kaaya-aya. Ngunit ganun pa man, Panginoon, ay ito po ang dahilan kung bakit hindi kami maka-judge sa aming kapwa, na bagamat nakikita namin kung gaano kalala ang kanilang mga buhay, ay hindi po kami ang dapat maghusga, kundi kayo po ang nakakaalam ng kanilang mga buhay. Kaya tulungan din po kami na maituon namin ang aming paningin diyan sa inyo, upang sa ganun, Panginoon, ay maiwasan din na kami ay patuloy na nagkakasala at patuloy na lumalayo sa inyo. Ilapit niyo po kami sa inyo para maging matagumpay po kami, Panginoon. Salamat, at amin pong inasahan na matanggap ito dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto the insight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen.
Amen po mga kapatid. God bless. God Maraming bless. salamat. Maraming salamat po. Sister Susan, Sister Ha? Veronica, and Brother Sige, Kim. sige. Amen. Amen. Amen, Okay? Brad. God bless you po. Bukas naman, dagdagan po natin ang kaalaman God natin bless. sa Biblia. God bless. Bye-bye.